Sabi po niya, bilang mga taong abala daw po sa trabaho at sa buhay, gaano daw po kahalaga sa inyo ang isang safe at maasang LPG sa bawat tahanan? Napaka-importante po niyan kasi lalo na po kami sa trabaho namin. Halos maghapon, di ba po, wala kami sa trabaho. Na-check lang namin ang aming tahanan through CCTV. Kasi kung ano nangyari, di ba, checkin mo yan kung safe ba, kung whatever, kung ano ba nangyari sa ano. Siyempre, honestly, alam naman natin itong mga Pilipino, marami ng mga insidente, di ba, na minsan nga, may nagluluto, sumisingaw, biglang sumabog, nagkaroon ng problema sa bahay, nagkaroon ng sunog. Ako naman, sabi ko nga, doon naman ako mapaproud sa Rigasco. Dahil talaga sinigurado nila ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi sabi ko nga, hindi lang doon sa sinigurado ng tama ang timbang, kundi yung seguridad ng ating mga pamilya. Kasi, di ba, marami tayong nakikita. Sabi nga nila, pag nakikita natin, uy, bakit doon, sobrang mura. Pero sabi nga nila, di ba, kasabihan nga natin, minsan, kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kasi dito, sabi ko nga, tinataas natin yung antas o yung seguridad ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inano natin yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung ano, kung bakit nga tayo may CCTV di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin Which is kahit sa pagluluto o sa pag-ano. Kasi minsan, kadalasan sa bahay, di ba minsan may magluluto ka. Minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa Rigasco, sa ini-endorse ko dahil alam ko na ang iniisip nila ay yung mga tao, hindi lang yung negosyo po nila. Oh, ito nga, yan nga. Salamat Coco dahil meron pang tanong dito si Natalie Tomada ng Philippine Star. So, bakit special ang Rigasco endorsement for both, for you both? And what does perfect match really mean to you when it comes to choosing the right brand, the right project, and the right partner for a campaign? Ba't ganun kayo kamitikuloso sa pagpili ng i-endorse? Kasi Coach, hindi, yung like, kami ngayon, yung kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin to nakuha sa isang pelikula. Hindi naman kami sumali sa isang reality and then after that nanalo and then nandito na kami. Pinaghirapan namin to. Lalong-lalo na ako, yung nagsimula ako sa lahat sa indie films. Alam naman ng karamihan sa atin yung history ko. Talagang ginapang ko. From indie films, napasok ako sa television, from talent, extra, support, kontrabida, and then after that, nabigyan ako ng break. Sabi ko, lagi ko pinag-iisipan na parang ang isang bagay kasi, lalo na kami napaka-importante po para sa amin, na parang kung anong bagay na ini-endorse namin, yun kasi ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya nga kami yung kinuha endorser. Kaya nga kami, kasi, kumbaga, pag nasira ang produktong yun, kagaya po sabi ko kanina, masisira rin ang lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan dahil ganun kami ka-proud. Lalo na ako, 3 years na ako. Kasi kunyari, kung halimbawa may nakita akong mali o pangit sa sistema o sa produktong in-endorse ko, in 1 year, I'm sure aalisin na ako ng manager ko dito. Pag-uusapan na namin yun na sayang yung pinaghirapan natin sa mga habang taon, makakasira sa ano natin. Kasi ang makikita dyan yung pangalan mo. Yun po. Kaya sabi ko nga, yung tiwala na ngayon nandito kami sa harapan ninyo, ibig sabihin, ganun po kami ka-proud sa Rigasco. Kaya po namin ito ini-endorse. So, ayan. So, wala bang lugar ang pagpasok sa politika kay Coco? Wala po. Okay. Ang bilis. Wala po. Hindi yung tagabantay Maraming, honestly, ano naman to. Matagal na yan. Almost every, pag may election, lagi ako tatanungin dyan. Paulit-ulit na masarap ko. Sabi ko, honestly, wala akong interest. Kasi nakikita ko kung gaano kahirap. Diba? Hindi ko sinasabing meron naman tayo talaga na matitinong politician. Pero napakahirap ng sitwasyon. Kasi like kunyari po ngayon sa sitwasyon kong gano'n, kung nakakatulong naman ako kahit konti sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa sarili kong pamamaraan, okay na ako doon. Kaysa ang gawin ko is, ano po yung pangalan, yung sarili ko doon, and then after that, syempre, iba-iba ang intention sa'yo ng tao Depende kung ma-appreciate nila yung ginagawa mo o sisirain ka nila. Kaya sabi ko nga, mas better na to na tahimik na lang kami bilang partner and then tahimik na lang din ako sa trabaho ko. At least, sabi ko, sa simpleng pamamaraan, mas makakatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Yes.
Ayan. At syempre, alam mo, habang nagsalita si Direk Coco at si Miss Julia, no, mas lalo talagang nagiging affirmative. No? It's an affirmation talaga na perfect match sila at perfect talaga sila maging endorsers ng Regasco. Di ba? Dahil nga talagang nakikita natin yung kanilang partnership sa buhay, pati sa mga partnership nila sa mga endorsements. Kasi kung gaano kami tikuloso si Direk Coco at si Miss Julia sa showbiz, ganun din dun sa mga ini-endorse nilang mga brands. Actually, sa patatanoy ko na po, si Mama Loy, si Josa, nakatrabaho ako, si Oji. Sa totoo lang po, mahigpit ako. Napakahigpit ko pagdating sa trabaho, napakabitikuloso ko. Yung iba, siguro baka misunderstood ako, akala nila na nasungit ko o ano. Kasi sabi ko, nasa trabaho ako eh. Which is ganun din ako sa mga bagay sa mga produkto na ini-endorse ko. Hindi sa akin pwedeng lulusot. Kasi sabi ko nga ganun, pinagkatiwalaan ako ng mga boss ko, pinagkatiwalaan ako ng mga tao, hindi ko sisirain yung pangalan ko. Kasi pag trabaho, trabaho. Yun po yung pananaw ko sa buhay ko. Kaya kaya ako sinishare to kasi nga, bukod kasi sa ini-endorse ko, pati po sa mga projects na ginagawa ko, ganun din po ako. Mas inuuna po yung kapakanan ng ibang tao, kahit na sabi ko nga, kahit na dumarating yung pagkakataon na minsan, dahil ako kahit na paano nakakapag-produce ka sa mga pelikula o sa mga show sa ginagawa namin, kahit malugi, okay lang. Basta sabi ko nga, ang importante, yung pangalan na maiiwan ko sa mga tao. Yun po yung pagkatao ko bilang Yes. Correct, tama. Alam mo, habang nagsasalita si Coco, nakatingin ako kay Julia. Kasi para siya amazed na amazed kay Coco. Yes. Ano yung laman ng isip mo habang nagsasalita si Coco ng kanyang wisdom ng mga experiences niya? Totoo po yung term yun, na-amaze talaga ako sa kanya everytime. Kahit lagi ko siyang kasama. Kasi kung tutusin po, apart pa lang po ng heart ni Coco yung nakikita ng lahat. Kasi sobrang buti ng puso nito. So yung mga intentions niya na tumulong, sobrang marami pa po yung hindi nyo alam. Kasi ganyan po siyang klaseng tao, ganun po siya ka-private, hindi na pinaalam. Pero wala lang, parang every time, every day na-amaze ako sa growth niya, sa buti ng puso niya, at yung intention niya to help everybody. So, every time na parang lalo ka in love. Ganun pa natin yung gano'n. Oh. Yun. Kami din naman po nai-in-love, mga Direk Coco. Alam niyo, meron ako isang na isi-share sa inyo. Ito, one time, George, may kumukuha sa akin isang para mag-endorse. Pero hindi siya akma sa akin pananaw o prinsipyo sa buhay. Kasi sabi ko nga, kasi pag everyday nagsasalita ako sa mga tao, pag nabibigyan ako ng pagkakataon, lagi kong sinasabi hard work. Kasi doon ako nagsimula eh. Isang araw, may kumukuha talaga sa akin na gusto ako mag-endorse ng isang gambling. Sabi ko, hindi ako magsasalita tungkol dyan, pero hindi ko kasi pananaw sa buhay yan. Kasi sabi ko, nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umabot ako dito. Hindi ko inaano ang buhay ko sa swerte o sa sugal na baka jumakpat o ano. Kasi para sa akin, ang lahat ng pinaghirapan mo, alam mo kung paano mo siya pahahalagahan. Tinanggihan ko yung isang nag-aalok sa akin na endorsement. And then after that, pinalikan ako. Hindi ko akalain sa talang ng buhay ko na o-opera na ako ng ganong kalaking halaga. Alam niyo, tapos after that, nung diniscuss namin niya ni Jules and then may manager na gano'n, sabi namin gano'n, aanin natin ganito kalaking halaga, pero kung ano naman yung mga masisirang buhay ng mga tao. Hindi ko sinasabing against ako, kasi sinasabi ko lang to, personal opinion ko to. Kasi sabi ko nga, marami kasi ako nakita na naging happy, naging ganyan, then after that, nasira yung buhay. Parang hindi ko yata kaya. Kasi sabi ko, kung ano man meron na lang tayo, kung ano man meron na lang, okay na yun. Kaysa maghahangad pa ako ng sobra-sobra, and then after that, alam ko naman marami akong masisira ng mga tao. Kaya ako kinukwento to kasi sabi ko nga, hindi porkit may nagbigay sa akin ng trabaho, naggalok sa akin ng trabaho, ginagrab ko agad. Kasi sabi ko, maabanda rin yung pinaghirapan ko eh. Kailangan mas maprotektahan ko yung pangalan ko. Yung dignidad na pinangahawakan natin ngayon. Kasi sabi ko, yun yung pinagkakatiwalaan sa akin ng mga tao eh. At yun ang ngayon na, yun ang ayokong masisira. Kaya kahit sa mga boss ko, sabi ko nga, yung salita ko, yung laway ko, pwede mong isakla.
You know. Oh. Pero, kung paglilinaw lang to, you have nothing against dun sa mga artista na nag-endorse. Ay, hindi po. Kasi may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong paniniwala. Ako kinukwento ko, sinishare ko lang po yung karanasan ko. Kaya ako yun. Hindi po ako. Okay. Thank you po. Thank you. Exciting na. Oo. Siguro isa sa mga last question natin, galing ulit kay Chad Rosete. Habang lumalaki po yung Regasco at lumalawak po yung kanilang network nationwide, ano pa po mga exciting plans or initiatives po na malulook forward ng mga consumers after po nitong major partnership launch na ito? Ayan. Actually, iikot po talaga kami. Iikot kami sa buong bansa. Kasi sabi ko nga, marami pa mga lugar na siyempre, sabi ko nga na gusto maabot ng Regasco, mapakilala sa kanila. Kasi sabi ko nga, hindi lang naman ito isang negosyo eh. Kung hindi ang iniisip natin, ano yung tamang kalidad na may ibibigay natin sa mga tao. Kailangan mapakilala natin to. Kami, ang buong team ng Regasco, iikot kami sa buong Pilipinas para makita, makilala ang lahat ng mga Pilipino at mapakilala rin namin ang Regasco sa kanila. Yan, exciting! Oo. Siyempre, bilang pagkatapos, Direk Coco, Miss Julia, ano pong panghuling mensahe niyo sa ating pong mga consumers, sa mga fans, sa mga dealers ng Regasco? Ayan, sir, ma'am? Unang-una, maraming salamat po talaga sa aking Regasco family. Kasi sa totoo lang, hindi lang siya business. Kung alam niyo lang po, may mga kasamaan ako sa aking trabaho na nagbigay po sila ng pagkakataon para makapagnegosyo. Like si Big Mac, ilan na ang franchise niya na ng Regasco. Proud ako sa kanya. At sinuportahan yan. Grabe, sabi ko nga gano'n, nakakatuwa kasi hindi lang ito na parang kinuha kami endorser, hindi. Tinutulungan nila kami, tinuturuan din nila kami magnegosyo. Pamilya talaga ang trato nila sa amin. Inaalagaan nila kami ng sobra. Kaya kung nasan man kami ngayon dito sa Regasco, sobrang blessed namin. Kasi pagmamahal at pamilya ang pinakita po talaga namin sa kanila. Kaya nga po, sabi ko nga, kaya kung bakit 3 taon nandito na ako sa kanila. At proud na nagsasalita po sa inyong lahat. Oo. Tsaka ganun din kaalaga ng Regasco ang perfect match na sina Julia at Coco. Yes. O si Miss Julia naman, Miss Julia, your Of parting word. course, kilala po tayong mga Pilipino na mahilig sa pagkain. Love language natin ang pagluluto. Dapat siguraduhin na nating safe at dekalidad ang gamit natin sa ating mga tahanan. Ano pa ba? Siyempre, Regasco. And of course, maraming salamat po. Itong araw na to, gaya po na sinabi po namin kanina, napaka-importante. Salamat po sa pag-welcome sa akin sa Regasco family and sa pag-suporta rin sa aming mga munting mga negosyo at syempre sa pag-suporta rin po sa aming pamilya, sa mga kaibigan po namin na kasama rin po namin sa Regasco. For everybody po, maraming salamat po sa inyong oras. Sana po, supportahan niyo po kami lagi. Thank you. At sana po, samantalayin ko na yung pagkakataon na to. Magpasalamat po sa inyong lahat, sa lahat ng pagmamahal at suportang ibinigay niyo po sa amin ni Julia, sa lahat po ng mga show, sa lahat ng mga pelikula. Maraming salamat po. At sana po, malapit na, Sigabo, sa June 22 na po, at sana po, makasama po namin po. I love you and thank you so much. Salamat.